Welcome sa isa na namang episode ng Kwentuhan kay Ayay, kung saan pinag-uusapan natin ang mga tanong na minsan mababaw, minsan malalim pero lagi namang tumatama sa tiyan, literal at metaphorical. At ngayong papalapit na ang Pasko, may isang tanong na parang sumasampal sa wallet ng bawat Pilipino. Kasya ba ang 500 pesos para sa Noche Buena? Oo. Yung 500 na parang biglang naging multo, nandyan, pero hindi mo ramdam. Pero sabi ng iba, depende yan. Kung marunong ka mag-budget, everything is possible. Sabi naman ng iba, impossible is nothing kung walang inflasyon. Kaya ngayong gabi, dedebatehin natin yan. Real talk, walang arte, pero may konting arte kasi may spoken word feels tayo. 2 panig, side A, oo, kasya ang 500 pesos, practical, maparaan, Pinoy ingenuity. Side B, hindi talaga siya kasya, maalam sa presyo, realistic, minsan masakit pero totoo. Handa na ba kayo? Simulan natin ang round 1. Kasya yan, Beshi. Ladies and gentlemen, mga kababayan kong sanay mag-stretch ng budget tulad ng pag-stretch ng patience sa EDSA, kasya ang 500 pesos. Bakit? Kasi ang Noche Buena ay hindi dapat sinusukat sa presyo, kundi sa presence. Presence ng family, presence ng pagmamahalan, at presence ng spaghetti na kahit maalat, kinain pa rin. Kung marunong kang maghanap ng alternatives, kaya mo gumawa ng improvised palaman, budget-friendly salad, at spaghetti na may hotdog na hindi mo na tinanong kung totoong karne pa ba talaga. Sa halagang 500, may Noche Buena ka. Simple, oo, pero nandyan. At minsan, yun ang sapat. Hindi talaga kasya, let's be real. Ahem, Your Honor, mga kapwa Pilipinong nagbibilang ngayon ng barya sa bulsa. Hindi kasya ang 500. Kung kasya yan, sana consistent na ang kuryente natin. Tingnan natin ang presyo. Queso de bola? Good luck. Hamon? Magpa-adapt ka muna sa may budget. Spaghetti set? Pwede. Pero hindi masarap yung pinakamura. Soft drinks? Baka half litro na lang haba-habulin nyo. Kung 500 ang budget mo, pwede kang magkaroon ng hapunan, pero hindi iyon yung Noche Buena na nasa isip natin. Yung may konting celebration, may konting magic, hindi yung parang regular Friday dinner na may special lighting dahil sa Christmas lights na umiinit. So, respectfully, hindi kasya. At hindi kasalanan amining hindi kasya. Teka lang. Pwede bang i-redefine natin ang Noche Buena? Kasi baka ang problema dito, hindi ang 500 pesos, kundi ang expectations. Ano ba ang Noche Buena? Family, sharing, kwentuhan. Sabihan ng uy, tumaba ka ah. Saka yung tito mong lasing na paulit-ulit ang joke. Hindi porket wala kang hamon, hindi na Pasko. Pwede naman ang pansit, tinapay at palaman, puto na may cheese slice na kalahati lang. Basta sama-sama kayo at hindi nag-aaway dahil sa politika, Noche Buena, yan. Valid. Pero hindi lang expectation ang issue dito. Inflation. Hindi mo pwedeng sabihin sa cashier, ate, pwede bang love na lang ang pambayad? Gusto rin ng mga tao ng konting saya, konting luho, konting special meal kahit once a year. At kung 500 lang ang pera mo, madalas ang choices mo hindi special, kundi kung ano ang kaya. Hindi masamang mangarap ng konting hamon. Hindi masamang umasa sa spaghetti na hindi maalat. Pero sa presyo ngayon, hindi kasi siya realistic. Pero alam nyo, habang nagdi-debate kayo, may isang pamilyang naglalakad sa grocery ngayon. Hawak ni nanay ang 500 pesos, hawak ni tatay ang listahan, hawak ng mga bata ang pangarap. Ma, spaghetti tayo. Tingnan natin anak. Pa, may hamon ba? Maybe next year, anak. Pero habang naglalakad sila, nagtatawanan pa rin, nagbibiruan pa rin, at habang nagbibilang ng presyo, pareho nilang iniisip, kaya natin to. Minsan kasi, kahit kulang ang budget, buang loob. Mga kaibigan, ang tanong hindi magarbo ba? Ang tanong ay, kaya bang maging masaya kahit simple lang? At ang sagot ko ay, oo, kasya ang 500.
kung kasya kayo sa isa't isa. Ayaw nating tanggalin ang magic ng Pasko. Pero baka pwede nating ibalik ang essence. Hindi yung pagkain muna, kundi yung samahan. Gets ko. Pero hindi rin dapat nating i-romanticize ang hirap. Kapag sinabi mong kasya, baka isipin ng iba okay lang na mababa ang sahod, okay lang ang mataas na presyo, okay lang ang walang choice. Hindi tayo dapat masanay na pwede na yan pag Pasko. Kasi deserve din ng bawat Pilipino ang isang magandang kainan man lang once a year. Hindi kasya ang 500 at hindi dapat natin tanggapin na ganun na lang. At ayan po mga kaibigan, 2 panig, 2 pananaw. Isang tanong na hanggang ngayon, walang simple o perfect na sagot. Kasya ba ang 500 pesos para sa Noche Buena? Depende. Depende sa bulsa, depende sa sitwasyon, depende sa definition natin ng Noche Buena. Pero isang bagay ang sigurado, kahit ano pa ang nasa mesa, ang tunay na Pasko hindi nabibili, hindi mina-markdown, hindi naka-sale. Ang Pasko ay nasa puso at sa mga taong kasama mo sa mesa, kahit gaano kaliit, kahit gaano kasimple. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Kwentuhan kay Ayay, kung saan ang bawat tanong, pinag-uusapan natin ng may kwento, may tawa at may puso. Merry Christmas mga kaibigan! O ayan mga kakwentuhan, narinig niyo ang episode natin ngayon tungkol sa kung kasya ba ang 500 pesos na pang Noche Buena o hindi. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Femi at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like, share, and subscribe. At doon naman sa nakapag-subscribe na, thank you so much. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba.